Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan natin dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo dito sa Attorney Enzo Bunyog. Subscribe na po kayo. Mayroon pa rin po akong isang social media platform, Informador. Sa ano po ito, sa Meta or sa Facebook. Kung hindi pa po kayo nakafollow dito, follow na po kayo para masubaybayan nyo regular ang aking mga talakayan. Iba-ibang topics po ang aking dinidiscuss sa iba-ibang social media platforms. O ito, sisimula na ng Kamara ang investigasyon sa prangkesa ni Congressman Leandro Leveste. Yun. Ha? Mga next week daw eh. Mga next week. Yung komite na mag-iimbestiga sa ah, prangkesa ni Leandro Leveste, nag-anunsyo na tuloy na. Talagang iimbestigahan nila ang prangkesa ni Congressman Leandro Leveste doon sa kanyang negosyo sa solar power. Hmm? Ang mag-iimbestiga niyan, siyempre, yung House Committee on Legislative Franchises. Kasi ang committee na yan, pag mga prangkesang binigay ng Kongreso, yan ang nag-iimbestiga. Nasunod ba ang mga terms ng franchise? O yun, iimbestigahan yan. Kasi ang pagbibigay ng franchise, ano yan eh, pili lang yan eh, pribilehiyo yan. Pag nabigyan ka ng franchise, ano, ibig sabihin yan, ano ka, special na pabor ang binigay sa'yo. Hmm? Kaya nga ano eh, franchise. Hmm? Sa ano, sa pag magpa-franchise ka nga ng mga Jollibee na yan, ilang milyon yan. Yan naman, mag-ooperate ka ng ano, ng solar power, magninegosyo ka sa solar, tapos papangako mo, nasabi mo sa ano mo, susuplayan mo ng kuryente ang malalayong lugar ng Pilipinas at mag-generate ka ng kuryente galing solar at humihingi ka ng franchise sa gobyerno kasi public utilities yan, kailangan yan. Kongreso ang may power magbigay niyan. Pipirmahan yan ng presidente pero dadaan muna sa Kongreso. Kung ngayon, lumusot yan sa Kongreso, nabigyan si Lebeste. O, ang hirap nun. Ang iba, hindi. Mga bilyonaryo, kailangan nilang gumastos ng malaki para mabigyan ng franchise. Itong si Lebeste, ah, nabigyan ng franchise noong 2019. Napirmahan ni Duterte, naging batas. O kaya nga, pro Duterte itong si Lebeste dahil si Duterte ang nagpirma ng prangkesa ng kanyang solar para sa bayan. Ngayon, lumilitaw na sa mga pahayag ni dating Manila Mayor, dating Congressman ng Buhay Party List, dating DNR Secretary Lito Atienza, linakad talaga yan linabi yan. Ginamit niya ang kanyang impluwensya bilang senadora, bilang noon chairperson siya ng Senate Finance Committee, itong si Loren Ligarda. Kaya nailusot yang prangkesa na yan. Okay, nailusot na. Ang problema, 25 years ang binigay diyan na period o term para magawa mo yung ano mo, pangako mo. Siyempre kikita ka doon sa pagninegosyo ng solar. Binigay sa iyo yung franchise, ang obligasyon mo, tuparin yun. Ang problema, wala, hindi natupad. Yung pangako niya doon sa terms ng franchise na magki-create ng magde-develop ng solar power sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para masupply ng kuryente, hindi nangyari. Oh, nakalagay din doon sa congressional franchise, yung franchise nakalagay doon, magre-report ka sa komite ng Kongreso, ng Senado, magre-report ka kung kumusta na ang pagtupad mo doon sa terms ng franchise na binigay sa'yo. Hindi naman daw ginawa niya ni Leandro Lebeste, hindi daw nagre-report sa Kongreso. Ang sinabi ni Lebeste, hindi daw naman natuloy ang franchise na yan. Nabigyan daw siya ng franchise pero yung negosyo na yan na solar para sa bayan, hindi niya na daw tinuloy. Kasi kung ano-anong paliwanag niya, mayroon na daw bagong batas na hindi pabor sa kanya. Kaya, kung may ganun pala, bakit hindi ka nag-report sa Kongreso?
na sabihin mo na inaano mo na yung franchise na yan kasi hindi na mahirap na matupad mo yung mga terms nun. Tapos ngayon na ano na, saka mo lang sasabihin yan dahil mainit na ngayon ang issue tungkol sa franchise na binigay sa'yo. Ibig sabihin hindi niya pinahalagahan yung franchise. Pero ang sabi ni Censa, hindi naman talaga siya desisyonadong tuparin yung terms ng franchise, yung mag-produce ng kuryente. Hindi. Sabi ni Atienza, ang hinuha ko diyan, ang sapantaha ko diyan, gagamitin lang yung franchise para magnegosyo. Ibig sabihin, ibebenta rin yung negosyo niya. Yun nga ang ginawa ni Libeste. Nag-create ng bagong korporasyon, yung Spinek, ha? Binenta ngayon kay Meralco. Una binenta sa Koreano. Oh, pero hindi umubra dahil bawal nga yun. Binenta na naman sa Meralco. O 16 billion pesos yun. Oh. So ibig sabihin, pinagkapirahan mo lang yung binigay sa yung franchise. Paano pinagkapirahan? Siyempre, nakidil sa iyo yung si Pangilinan kasi pinagmamalaki mong may franchise ka. Bagamat ibang korporasyon yung binenta, pero ibig sabihin, legal yung negosyo mo at malawak ang ano mo, ah, ang network mo sa gobyerno kasi nabigyan ka nga ng franchise. Yun yung yun yung binili doon ni yung korporasyon na tinayo na bago, yung Spinek. O ngayon, dahil matagal na hindi natupad yung kumuha pa ng mga kontrata sa gobyerno itong si Libeste. Nagtayo na naman siya ng holdings, yung holding corporation niya, Solar Philippines Public Holding Corporation. Yung namang holding corporation niya na yon, nangontrata sa gobyerno na 12,000 megawatts na power Kaya lang hindi niya naman natupad 'yun. Hindi niya natupad 'yun. May penalty siya ngayon, 34 billion pesos. 34 billion, 34, 24. Oh, ngayon, itong si Pangilinan ng Meralco, MGen, gusto nila magpasiguro na hindi sila magbabayad niyan kasi hindi naman daw sa kanyang problema 'yon. O ang ginawa nila ngayon, nag-resign na si Lebeste doon sa niya, sa korporasyon na 'yon, yung Imtera. Para hindi madamay si Pangilinan. Siyempre, kung nagpapasiguro na si Pangilinan, problemado na itong mga negosyo ni Lebeste. O ngayon, iimbestigahan na si Lebeste ng Congressional Committee on Legislative Franchises, no? Ng House Committee on Legislative Franchises. At doon lalabas doon, bakit hindi mo tinupad ang mga obligasyon mo under sa franchise na binigay sa iyo? Yun, mabigat 'yun. Mabigat 'yun. Ngayon galit si Libeste. De facto martial law na daw tayo. Nagpupuna ka lang daw sa mga nagki-criticize ka lang daw ng mga mali sa gobyerno. Inaano ka na, ginigipit ka na, kinakasuhan ka na, iniimbestigahan na yung mga negosyo mo. Hindi 'yun. Ang una munang tanong, bakit nga hindi mo tinupad ang binigay sa ang pangako mo sa franchise na binigay sa iyo? Binigyan ka ng ganung pribilehiyo at pabor para sa bayan. Kikita ka rin naman. Pero wala, hindi natupad yung para sa bayan na magki-create ng kuryente galing sa solar. Kasi yung binigyan ng franchise ng gobyerno, hindi tumupad sa pangako nito. Yan, malaking pananagutan nga talaga yan. Hindi dapat ginagamit ni Libeste ng mga rason-rason yung de facto martial law. Tama lang naman na imbestigahan siya eh. Tama lang naman na imbestigahan siya. Kaya lang, naungkat kasi ito dahil nga diyan sa niya mga ginagawa niya na feeling niya wala siyang nagawang katiwalian. Marami pala eh. Marami rin para siyang irregularidad na nagawa eh. Kaya yun, idepensa niya ngayon ang sarili niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.